Ito Ready, sir. naman po si Butch Bartolome. Butch Bartolome, my sensei, my business mentor. Hey, good morning, good afternoon, good evening, wherever you are. Butch Bartolome of the Business Mentor over Manila Times. Alam nyo, today, Sunday, ay talagang nakakagalak because meron tayong mag-asawa who are really very passionate about education. What is it all about? We'll find out, no? Para bang it's so fortunate to have a husband and wife working for a common goal, no? And also, they are mentors, no? So, aside from singing, of course, no, may mga hidden talent, no? So, let me introduce to you the husband and wife, Jerry and Hello Catherine. po. Yes, good afternoon, good evening. Thank you for guesting this Sunday, ha? At Thank you alam po. ko uh, you are really taking time to rest, no? But again, Jerry and Catherine, you have a doctorate degree in LaSalle. What is the doctorate degree that you took up? Year 29 I started 2020. So I Aha. took up Doktor ng Pilosopiya, Wika, Kultura at Media sa Malalim yun, ha? Doktor ng Pilosopiya, in Filipino. wika at yan ay Pilipinong-Pilipino, di ba? So what was your doctorate? What were you presenting about nung na-doctorate ka? Actually, yung ano po yung paper na pinresent ko in my dissertation with Oo. regards to Kapatid Mentor Me program. So yung study as a whole, Aha. yung Kapatid Mentor Me program in Bulacan. So nag-interview po ako ng 5 mentees na natapos Aha. at nakagraduate na sa KMME. So actually yung 5 na yon, Yema Buko pa, yan yung mga mentees. Ah. So talagang ang lumalabas, Catherine, it is really you're presenting a paper on the results of Kapatid Mentor Me Yes. and the effects on the 5 mentees who are entrepreneurs, right? Yes po. But the theory is about Pierre Bourdieu, no? Social capital, yung cultural, tapos yung economical na kaganapan po. Yun yung aking dissertation. So merong teorya na sinusundan po. At ito yung kay Pierre Bourdieu. Galing, galing. O mapunta naman tayo kay Dr. Jerry Yao. You're a doctor, ha? Jerry, Opo. you finally made it, ha? Ano naman ang doctorate mo na pinresent na paper? Well, graduate po ako ng DBA, Doctor of Business Administration. Basically, wala na siyang major kasi pag doctor na gusto nila lahat eh. But I presented a paper on social media marketing for coffee shop dito sa Area 1 ng Metro Manila. Mhm. At nakakatuwa naman po na natin ibang-iba mag-isip yung mga kabataan natin when it comes to using the social media. Pero probably later mapag-usapan natin. Iba sila mag-isip. And I formulated a formula which I called CAFE para sa yun yung ating framework na to parang regalo ko sa ating mga MSME na coffee shop owner yung cafe na framework para mapalago nila ang kanyang social media marketing. So you really dwelt on the demand right now kasi social media, di ba, Catherine, di ba? Yes, at nakakatuwa. Ibang-iba mag-isip ang mga kabataan sa ating mga may edad na. Social media. Catherine, you also taught in UST, I understand, in the College of Commerce. Ano tinuro mo naman doon sa UST? Okay. Nag-start po ako sa UST nung year 2006, no? 2006 up to this moment. Pero
nagturo rin po ako sa elementary, high school, senior high. So, total po ng teaching profession ko is 32 years na po ako nagtuturo. Nag-start po ako ng 1993. Oh my God. Talaga bang ito ba ang pagtuturo ay nasa linya mo sa family mo? Is it Teaching, something that is it a teaching family that you came from? no, not necessarily. Oo. Actually, ako lang po ang sa teaching eh. Di ba? Ah! Actually, family ko po talaga sa engineering, tapos yung mga siblings ko ay um ano yung OFW? Oh, Oh, overseas. Oh, yeah, overseas. yeah. O, mga OFW, right? Mga Right. seaman, So, seafarers. oo, seafarer. So ikaw lang yung talagang you discovered the teaching as your passion, ganun ba? Okay lang, bigyan ko kayo ng brief summary. Kaya po Yeah. nagustuhan ko yon kasi po, Oo. ako po ay nagtuturo sa church ng mga children's choir. Ako po ay children's choir conductor. So, Aha. ah, siguro talagang ang mission ko talaga ay magturo sa mga bata. Ito yung binigay. Teaching is a mission talaga for me. So, It sabi ko, is, it is. yeah, kasi nagtuturo din ako sa Daily Vacation Bible School, Sunday School. Tapos, parang napanaginipan ko po one time na parang talagang no, nagsalita si Lord sa akin na kasi nag-engineering po ako sa sa FEU eh. Yun po yung gusto ng parents ko for me. But then sabi ko, mahirap talaga na ah, pumunta ka sa isang bagay na isang kurso na hindi mo siya love. So, Exactly. I agree, agree. Yeah. may passion talaga. So, pinag-iitan ko kay parents ko yun na gusto ko magturo, mami. Matatapos ko yun. By hook or by crook, matatapos ko yun. And then, Mm-mm. ah nawala man ng parents ko, but then, yung anak nila, natapos na, nakapag-doctorate din po ako. Wow, ang galing ha. So Jerry, ikaw naman ikaw ba ay galing sa family of entrepreneurs? Jerry? Well, technically, my parents ko entrepreneur. Pero in terms of teaching, may mga uncle ako, mga auntie ako na talagang teachers Aha. namin. And bilang entrepreneur, tumutulong ako sa office, sa bahay, hanggang such time na graduate ako ng marketing, naghanap ako ng trabaho. Ang naging field ko is sa branding. I used to be the marketing manager for Extra Joss. Oh. Napasok din ako sa Intel, sa mga brands ng printing industry, printing ink, and naging ahente rin ako. So doon ko nakuha yung experience ko. But eventually, alam nyo, meron tayong mga bagay na plano si Lord na, Exactly. na hindi mo maiintindihan bakit naman na hindi naman ako nakalinya sa pagtuturo. Pero bakit ako dinadala doon? Hindi ko rin alam. Nagsimula yan sa Philippine Marketing Association nung uma-assist ako ng mga speaker, pumunta ako sa mga eskwelahan. Yeah. Meron ako ina-assist ng mga speaker, mga sikat na tao. Ang isa sa mga nakakausap, kasama natin si Henry Tenedero. Yeah. Nagtotalk sila. Eventually, habang nagtotalk sila, pag hindi sila makarating, at napasubo na kami, ako na ang sasalang. Ganun ako nagsimula sa pagiging speaker ko. So you're the accident speaker. Oo, ako po yung yung kanang kamay ng speaker, alali ng speaker. Pag wala yung speaker, ako na magsasalita. Ano experience mo, Jerry? I mean, you were put on the spot. Ano memorable experience mo yung first time? Alam ko, nasa isang skolahan kami noon eh. Ready na, talaga nakaset up na lahat. Andiyan ng mga audience eh. Kasi talagang okay. Pero alam mo, may nangyayari talaga sa ating mga speaker na kahit ako na-experience ko na papunta ka na, nagkakapulilyaso pa. Yeah, something may happen eh. And every time mangyayari yun, siyempre, nakahanda na yung audience, minsan pa nga, nabayaran na yung mga ticket, di ba? Wow. So, ako naman, bilang alalay ng speaker,
dala ko yung laptop, dala ko yung presentation. At dahil matagal ko na silang kasama, kabisado ko na yung talk nila. So, isasalang na Ah, lang nila yung, isasalang na ako na magpa-perform. Doon ho ako nagsisimula maging speaker. Tapos, ang sabi ng nanay ko, ano mo ang hilig-hilig mo magsalita na sa mga eskwelahan, libre? oo. Bakit di na lang magturo ka? Para at least may Oo, bayad ka. tama. Kasi mahilig ka naman pumunta sa mga school. Magtoto ka. Then, ano, abonado ka pa sa pamasahe Correct. or ano. Ba't di kayo So magturo ka balita na? ko, nagturo ka raw sa UST at doon kayo nagkatagpo ng mata sa mata ni Yes Catherine. po. Nagsimula ako sa PUP. Aha. Then, eventually, natanggap din ako sa USA. Doon kami unang nagkita. Magkasama ka, nagkataon na yung inassign na table sa akin, nasa tapat niya. Wow, ang ganda naman ng love story ninyo. Oo. At So, nagkikita lang kami tuwing alas 4 ng hapon. Kasi siya, dahil dismission na. actually siya, uwi na. Pang-umaga Aha. siya eh. Ako naman, dahil technical yung tinuturo ko, marketing, at mga major subject, panggabi ako from 5, 6 o'clock magabi, Aha. pangputang 9 o'clock. Eh, syempre, kikita kami. Papasok ako, doon ako upo. Siya naman, naghahanda na siya pa uwi. Wow, ang ganda naman ng storya. So we can really create a film. Siguro isang telenovela dyan, di ba, Catherine? Dalawang guro na nagkakita-kita sa mata, you know? So Mm. anyway, what is now teaching in the way you see now? Ano ang nakikita nyong difference ngayon? Because of the technology, because of the social media. Catherine, ano napapansin mo ngayon marami kasi ako nakakausap na ang hirap daw magturo lalo na yung mga teachers, no? May online, work from home, meron pang mga modules, di ba? With all technology. Anong difference mo for 32 years that you are teaching? Ano yung ano yung naging eye-opener sa iyo ngayon, Catherine? Yes, napakalaki, no? Kasi yung changes, no, traditional kasi face to face, 'di ba? So Mhm. nandoon nakikita po natin yung actual na kilos ng mga estudyante, yung personality nila, even yung mga pagsagot nila sa klase, sa recitation, and during the exams, kitang-kita. Mhm. Here comes COVID, no? Yeah. So, eto yung buti na lang po ang UST before COVID na paghandaan na po namin yung mga technical, yung mga digital, yung mga technical na Oh. with regards to computer, no? Ito yung Oo. mga may mga trainings kami, seminars na hindi Oo. naman namin alam na magkakaroon ng ah, COVID yan. Yun Yung yung pandemic na yun, di ba? first Unexpected eh, di epidemia, ba? yes. Oo. But then, synchronous blended learning na po in-apply namin diyan, ano. Pero that time, the 2 years and 3 years na naka-contain kami sa bahay, synchronous and asynchronous nandiyan na po yung tinatawag natin blended learning. So, Aha. synchronous, nandiyan po katulad natin, nagzo-Zoom tayo with the students. Correct. Yan. Kaya lang ang danas namin ano, syempre yung mga estudyante, mahina yung mga data, minsan hindi talaga bumibili pa sila, and then yung iba yung Correct. Correct. when it comes to connectivity, maayos naman yung iba, pero yung ibang mga nasa remote places ay nahihirapan. So, gumawa ako ng paper, no, ng aking na ipapasa ko sana sa journal, ng mga naratibo ng danas ng mga estudyante sa online learning. Yun po ang title ng aking paper. Exactly. Oo. Yeah. Yeah. So, after that, natapos na po yung COVID, pero ang UST, meron na po silang online, on-site. So, for example, 3 days na online classes. Tapos, pagdating po ng Thursday or ano, yun yung mga, yung asynchronous na, yung ginagamit nila sa paggawa ng mga projects, which is very effective sa mga estudyante. Gustong-gusto nila kasi may rest na sila eh, parang mga gano'n. Oo. Dati Hindi Monday to kagaya ng Friday. araw. Di ba? Yes, Hindi Monday kagaya to ng araw. Friday, Monday to Saturday, puro kayo Yeah. online. Yun, hindi eh. Magagawa mo talaga yung mga seatwork mo, even yung mga projects mo,
for the asynchronous activity. Yun yung tinatawag na yun. Pero but then, the Oo. synchronous learning, when it comes to major exams like prelims, finals, on-site. Hindi po, kahit nasa ibang bansa ka, hindi kami nagbibigay na nasa online. Alam na po natin yung mga Ala, nangyayari. Oo, alam so natin paano yan. yung mga magic na nangyayari. But then, Yeah, ah, correct. hindi naman sinasabi na walang tiwala sa estudyante. But then, ang gusto pa rin namin na makikita yung mga estudyante na aktual na nag-take ng exam. Yun po. But Jerry, isa sa mga napapansin natin, masyado raw na-stress ang mga estudyante sa pag-aaral. I was told that the stress level is too high for students today as compared nung araw. Totoo ba yun, Jerry? Yeah, I think so. Kasi kami rin mga teacher na stressing kami sa mga ganyan eh. Well, technical na kagaya sa mga klase. Sabi nga ni Ma'am Catherine nyo na isa doon yung connectivity. Hindi na sa estudyante. Kasi pati kami mga teacher, may mga time na wala kami internet, kagaya kami dito sa bahay. May mga isang buwan wala yung internet ko. Diyos ko, Oh, di ba pag nasisira yung wifi mo, Diyos ko, ang hirap ng buhay namin mag-asawa pag naka-online kami. Tapos mag-share kami sa data. Di ba, dagdag bayad ka na. stress. So, Stress na yun, ha? stress na That yun. is a stress. Oh, Very right, stressful right. yan. And kagaya nga sabi ni Miss Catherine, kagaya in her case, buti kasi na ang exam nila face-to-face eh. Okay. Ako naman, hindi, minsan tumatanggap ako ng exam na naka-online. But tanggap na natin yon na hindi reliable. Ginamitan Right. na nila kung ano yan. Baka hindi nga natin makasigurado kung sila nga nag-take ng exam eh. So Correct. we have to give them something else to do to measure. Doon nagkakaroon ng problema. Kasi imbis na Oo. yung test ang pagtitignan ko ng resulta ng binatutunan ka, hindi yung test. Bibigyan kita kagaya sa akin sa marketing. Pagkakawin kita ng business plan, pagkakawin kita ng marketing plan. At doon ko tututukan kung natuto ka ba talaga. Parang yung sa KMME natin, hindi ba Yes. turo ka lang. Kila at the end of the day, Correct. meron kang resulta. At Oo. kung sila Totoo yun. na-stress, mas dumadami ng binibigay namin activity. Isipin mo kung apat ang major subject mo, apat na marketing plan ang gagawin mo. Sa isang, di ba? Gusto. Apat na paper, apat na research work. Sigurado na pressure din sila. Kaya minsan, nililimit ko lang kung ano yung scope ng papel. Kaya pag nagturo ako ng product development, doon ka lang sa product. Kung mo na problemahin yung ibang aspeto, pag-concentrate mo lang sila ng product. Diba? Focus ka lang doon, di ba? Focus ka lang. Kasi pag So, pinahaba mo, full paper mo yun, Diyos ko, kaya alam ng isang SEM, kaya sabihin mo, group ko sila pinagagawa. Sir Butch, hindi mo naman maiko-compare yan sa atin. Diba? Tayo, alam mo natin, kahit pag-isa tayo, kaya natin gawin yung business model canvas, kung ano ng mga framework na yan, kaya natin gawin yun. Pero sa isang taong unang beses parang nakaranas ng mag-business model canvas, napakahirap niyan. So, di ba? Napakahirap niyan at may stress, talaga na-stress sila na paggawa ng mga plans na yan. So medyo hinay-hinay lang ako pag ano. Correct. But papunta tayo ngayon. Dahil sa mga estudyante nahihirapan and you are teachers, but you still have the time to become mentors, that you join the Philippine Center for Entrepreneurship or otherwise known as Go Negosyo. Ano yung naging journey niyo naman dito, Catherine? Paano yun? Bakit pa kayo sumali? Kasi pagod na nga kayo kakaturo, pagod na nga kayo ibang mga estudyante, but you still have time. Why so? Ano nakita niyo sa Go Negosyo? Sa unang bahagi, nakita natin ang kanilang academic journey at kung papaano nagsimula ang kanilang pagiging mentors. Pero sa susunod na bahagi, mas palalalimin natin ang kanilang kwento
bilang mag-asawa sa larangan ng negosyo, mentoring, at ang tunay na karanasan nila sa go-negosyo. Ayan. Ito Thank you, sir. naman po si Butch Bartolome. Butch Bartolome, my sensei, my business mentor.